na daw yung sabugan. Mainit. Ano nilalagay ko yan? Pilas mo. 37. Pares 37. Welcome to Drag Racing, man! So what is up, Puligang? Andito na tayo ngayon sa Clark International Speedway para lumaro ngayong NDRC 2024 kasama ang Team Dex Autoworks Garage. Yan ang bagong pit crew natin kasama si King. Isang malaking pasasalamat at meron tayong pit crew kasi hindi na tayo mahihirapan sa pagkabit-kabit ng ating mga bolt-on. At dito nagre-race prep na nga kami kasi malapit na kami bumitaw pero pwede na mag-practice. Makikita nyo naman dito ang racing suit ko. Hooligan ng Pinas yan. Let's go! At ikakabit na rin ng Torotot at dito si Kuya Jeff para suotan ko ng racing suit. At syempre hindi mawawala ang kulitan namin. Hindi kompleto ang laro kapag hindi tayo masaya. So currently, Hooligang, tatlo na ang nalalaruan natin. Isang NDRC sa BRC, Motul Wars, tapos pangatlo to ngayon sa Clark. At sa kakalaro nga namin, nadadagdagan ng aming experience at alam na namin ang mga gagawin sa mga susunod pang drag racing. Ayun naman talaga ang goal, maging better ka everyday kasi ang kalaban mo rito ang sarili mo. Dito po kayo sa drag racing ay may oras na sinusunod. Dito po sa atin is 13.7. Dapat lahat po ng bitaw natin is 13.7 at mananalo tayo sa dulo. Dapat pare-parehas natin pakawalan sa ilaw, dapat pare-parehas lahat ng shift, dapat pare-parehas lahat ng tapak at dapat pare-parehas ang ating mga liquid, hangin. In short, hindi talaga siya pabilisan kundi pagalingan ng driver. At dito mag-uumpisa na ang time trial. Ito yung tinatawag natin na practice. Kahit sino pwede mo makalaban dito. Dito sa practice na to, whole day to, dito natin kukunin ang oras natin para bukas sa championship yun ang i-declare natin. Ang target time nga pala namin kicking is 13.7. Dapat puro 13.7 yun. Kasi kung hindi, matatanggal tayo, mabe-breakout tayo. Dito naman, Hooligang, makakakita talaga kayo ng mabibilis sa sasakyan na tatakbo ng quarter mile. Makikita nyo ang mga pinakamabibilis sa sasakyan dito sa Pilipinas. As always, maswerte tayo at napabilang tayo dito sa mga malalakas. Ma-share ko nga lang po, ang gamit ko po kay King is granny shifting lang, lapag-lapag lang po. Pero pag veterano ang umawak at maayos ang oras, maayos na pakawalan sa ilaw at nag-power shifting, pwede pong pumatak si King ng 12.9. Ang habol naman po namin is mag-champion ang hindi sumasabog ang makina ni King. Kailangan pong alagaan ang makina nyo bago mag-championship day. Pero ngayong araw nga na to, marami nasabugan. Nasa 5 yata ay nasabugan. Yun lang naman ang problema dito sa drag racing. Pag nasira ang ating unit, medyo masakit sa bulsa. Meron nga kaming problem kasi naka-open pa pala yung aircon ko. Binitawan ko pang burnout. Ayun, nasira yung bed. Buti na lang maraming dinala si Boss Dex at para bumuo pa ng isang Civic. Shoutout nga pala sa mga mekaniko ko, si Benjamin tsaka si Abraham. Lalo na si Boss Dex. At hindi rin biro lumaro kasi kailangan din natin ng konting budget para dito rin sa paddock namin. Ma-share ko lang, Hooligang, wala nga ako dating pit crew, wala rin akong paddock, nasa tent lang kami, naiinitan. Ako lang din ang nagkakabit at nagbabalik ng mga parts ni King. Binabati ko nga pala ng congratulations ang lahat ng lumahok ngayong NDRC 2024 sa 4th leg dito sa Clark International Speedway. At dito naman makikita nyo ang pangalawa kong run, malakas yung kalaban natin pero hindi magpapatalo si King kasi hindi siya nasiraan. Pangalawang run natin 13.7, so dalawang 13.7 na po ang nakukuha natin. Gumaganda na ang mood natin. Akala ko nga sa panaginip lang to kasi dati ang oras ko 13.5, 13.6, 37, 13.8, nag-14 pa nga. Getting better, ika nga. So dito naman bumaba na ang level ng ating clutch fluid. Palagi po namin chine-check si King para pag lumaban kami dun sa grid is mas maayos ang ating oras. At ayun na nga, ginagawa na. Pwede na tayong sumalang para sa ating pangatlong time trial. Kaya lang medyo nararamdaman ko na hindi okay yung clutch ni King. Ayun nga, tiniwan na kami ng clutch namin pero buti na lang may dala si Boss Dex. Yun ang sinasabi ko. All out red line bitawan kasi dito, guys. First gear to fourth gear talagang walang bitawan. Syempre bitik all the way. Ang shifting po natin is 9K RPM. Medyo humihirap na nga ng konti kasi nararamdaman na namin ang init ng panahon dito sa Clark. Wala masyadong ulap kaya sobrang init. At ito na nga, isasalang na natin para sa third time trial natin. Titignan natin kung 13.7 pa ulit ang lalabas kasi medyo mainit na. Nagbabago po kasi ang oras depende sa temperatura ng labas. At makikita nyo naman nakatapat natin ang puting EG. Tuturuan ko rin po kayo, guys, pag nakita nyo po ang ilaw dun sa likod na nagbiblink, yun po ang nanalo. Ito na nga, first time in my life na tatlo sunod-sunod ang oras natin, 37, kaya hindi ko napigilan na maging masaya kasi nadadali na natin ang oras natin. Malaking factor po talaga pag may kasama tayo sa pit crew tsaka yung aircon number 1 para sa akin. At yun na nga, may last run pa tayo, nire-ready na namin, nilalagyan na namin ng yellow, chine-check na namin ang mga water level kasi may sprinkler po kami para sa manifold. Para bawat bitaw ay kontrolado namin ang temperature, medyo mababa sa sobrang init. Para sa mga
mga nanonood nga pala, kung meron kang sasakyan na gusto mo isali dito, i-ready mo lang, palitan mo lang lahat ng fluid, papalitan mo lahat ng belt, tapos kumuha ka lang ng maayos na gulong at saka mag-ready ka para sa init ng araw dito. Tapos kung mag-isa ka lang, maghanap ka na rin ng sponsor kasi kami wala pang sponsor. Baka gusto nyo kaming sponsoran, maraming salamat, let's go! Dito po sa drag racing, medyo malala kapag nagkaroon tayo ng problema kasi malaki ang gagastusin. 4 wheels po ito, malaki pa ang makina. Dinarayo to ng mga drag racer, North and South kung puntahan basta makapaglaro sa NDRC. Let's go! At ngayon sasalang na nga ako sa aking 4th time trial. Nagkaroon ako ng problem kasi nung nasa pila pa lang ako, namatayan tayo ng aircon kaya nag-overheat ang lolo nyo. Hindi pa naman ako good kapag naiinitan ako kasi nag-overheat ang sasakyan, nagpapawis lahat ng kamay. Dito makikita nyo na nag-slip na ang aking third gear. Hindi ko na rin nakuwanan kasi namatay ang aking cellphone sa sobrang init ng sasakyan. 17 nga lang pala ang inoras natin doon. Mas maganda kasi mas makakalaro pa tayo sa championship kung safe ang engine natin. Ang goal dito sa first day is hindi masabugan ng makina. So huliga, mag-recap naman tayo. Nakatatlong 13-7 tayo. Tsaka sa fourth run natin nakakuha tayong 17 kasi sobrang init nga naman talaga sa loob ng sasakyan. At sa mga panahon na nga to, nag-iisip na ako na baka hindi na ako lumaban para maging maayos tayo bukas kasi sobrang init na. At lalo na nakita ko ang mga susunod na pangyayari. Meron pong sasabog dito at magkakaroon tayo ng problema sa truck kasi nagkakalat po to ng langis. Pero pumila pa rin ako sa panglima para makuha ulit yung 13-7. Kaya lang nagkaroon ako ng problem. Nakatulog ako sa pila kasi wala pa pala akong tulog. Kaya sa kalagitnaan ng pila, natagalan po kasi sa loob ng truck kasi kumalat nga yung langis, nilinis po nila. Umalis na ako ng pila at nagpahinga na ako at nagpapalit na pala ng alternator bed sila Boss Dex. Nasobrahan yata ng bitaw, 3 days and 2 nights nga pala ang oras ng CRB. At ayun na nga, napasya na namin mag-pack up na para bukas lumaban ulit. Pupunta kami sa Pampanga, doon kami mag-i-stay, babalik na yung Toronto at para hindi pasukan ng kung ano man, baka masira pa ang ating mga throttle body dyan. At special thanks nga pala sa may-ari ng paddock na to, napakaganda ng paddock nila. Kompleto po tayo dito, may tubig, may kuryente at marami silang go-kart sa likod. Maraming salamat Hooligan kung umabot ka sa part na to. I-comment mo naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video na to. Maraming salamat. As always, kita-kits tayo sa Championship Day. Maraming salamat kay Boss Dex Autoworks Garage, kay Rebs Carbon at saka syempre sa akin, huli! Siguradong kaya-kaya to, ibahin na bingin, mapag sa mga oto ko.